Ano man po ang kulay ng pamumulitika at ano man po ang pangrelihiyon na paniniwala, kapag nagkaroon po ng voluntaryong pagtanggap or voluntary collective consensus ang taong bayan o mamamayang Pilipino na may nangyayaring mali at dapat manindigan ang mamamayan, magkakaroon po ng people power. Kahit walang isang organisasyon o isang personality ang magtawag niyan kaagad. Kasi may simbolismo na at historical significance. Alam ng tao kung ano ang mali at tama na nangyayari sa ating bayan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay handa sila kaagad na lumabas. Di ba? O handa silang pumunta sa mga kalye. Thank you, Mac King. Thank you so much sa pagpapakulay. Pangalawa, the people power is a process of peaceful change sa ating lipunan at sa ating pamahalaan. Hindi po ito nananawagan ng pag-alsa o paglabag sa batas at magiging marahas at armado kagaya po ng gimmick ng CPP, NPA, NDF kung paano nagiging marahas at nagiging pang-atake sa ating mga otoridad ng gobyerno ang kanilang mga pagkilos the way they did it sa Mindiola this morning para mapansin sila sa media at mapicturan at makuhanan ng TV camera. Kailangan magkaroon sila ng tinatawag na action news. Sinugod nila o sinusugod nila palagi ang mga pulis, sasaktan nila, ipoprovoke nila para magkaroon ng kiskisan. At kapag nagkaroon ng kiskisan, ay magkakaroon ng masasaktan at magiging marahas ang interaksyon dito sa mga urban organizations na ginagamit ng CPP, NPA, NDF, kagaya ng Anakbayan, Kabataan Party, Gabriela, Bayan Muna, at iba't ibang organizations nila na nakabaon at nakalubog sa iba't ibang sektor, gagamitin nilang pagkakataon like ang rally kanina sa Mindiola upang ikiskis at isalpok ito sa mga state security forces, lalo na sa mga pulis, para magkaroon ng kaguluhan at karahasan. Hindi po yun ang layunin natin sa EDSA kung bakit tayo nagtitipon-tipon. That is farthest from reality na yun ang gagawin natin. Klaro ha? So, walang nagmamay-ari ng tinatawag na EDSA o People Power Concept. At yan ay voluntaryo, kusang loob, mapayapa at kolektibong pagkilos ng taong bayan upang ipetisyon ang gobyerno sa kanyang mga mali na ginagawa at pang-aabuso sa kapangyarihan at mga isyu ng pangungurakot sa kaban ng bayan. Yan ang dahilan kung bakit hindi dapat nakatali sa iisang political color, sa iisang political group, o sa iisang tao ang people power, sapagkat yan ay nasa kasaysayan at kaibuturan ng diwa at kultura ng mamamayang Pilipino na nagaganap talaga yan. At kapag naganap yan, pwedeng mangyari nga ang pagbabago sa isang rehimen o isang umiiral na gobyerno at administrasyon. Okay, pangalawa, bakit daw hindi nagsama-sama kahapon at ngayon ang mga ibang grupo na sumusuporta, iba't ibang grupo na sumusuporta kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Mayroon daw sa Veterans Memorial Hospital at mayroon din po dito sa EDSA Shrine. Ang sagot ko po dyan, wala namang problema kung may kanya-kanyang initiative. Wala namang problema kung may kanya-kanya silang mga packaging or disenyo ng pagkilos. Ang importante, hindi sila nagbabangayan. Maganda na magsama sa isang lugar, magsama sa isang venue, pero sa isang pagkakataon, hindi mo yan maipipilit. Sapagkat may mga dynamics yan na kailangan i-manage, na hindi naman kailangang maging dahilan ng pagsalpukan. Yun ang posisyon ni Kay Eric. Both I respect, I support ang Maisog group na nananatili dyan, ang grupo nila John Ibasco, nila Vic Rodriguez at iba pa, who are also loyal to the political brand of the Rodrigo Duterte, Sara Duterte political leadership. I also respect and support the group of Marcos Alisjan. Thank you, Raindom, sa pagpapakulay. Ang Marcos Alisjan are also Duterte diehard supporters and loyal to the Vice President, Lynn Shergold. Thank you. They are also loyal to the former President at sila po ay nananawagan openly, consistently, na umalis na si Marcos Jr. by way of resignation or being voluntary to step down from office through the peaceful call in Assembly of the People. Yan po ang Marcos Alisjan.
sina former Congressman Jing Paras, sina former Undersecretary Ben Ranque, iba't ibang organisasyon ay sumasama dyan. Sumasama din po ako dyan sa Marcos Alis dyan. Kasi I have also the same belief na dapat nang umalis ang incompetent, morally bankrupt, and at the same time corrupt na uri ng pamumuno na nagaganap sa ilalim ni Marcos Jr. Pero hindi naman kailangang ipilit na magkaisa sila sa isang organization kung hindi po nagkakaroon ng ganong desisyon ang mga organisasyon na ito. But they can peacefully coexist with each other. Ibig sabihin, pwede silang umiral ng sabay. Basta wag lang silang magbanggaan. Klaro tayo dyan. Pangalawa, yung punto de vista na kung nagsama-sama sana sila, may one time, big time tayo, I beg to disagree on that. Kung people power po, we have to involve a lot of sectors to join. Ano bang ipinaglalaban? Ano ba ang ating misyon? Ano ba ang ating end state? Saan natin dadalhin ang pagkilos na mapayapa, subalit sama-sama at kolektibong pagtindig ng mamamayang Pilipino? Dapat tanggap yan ng mga sektor na sumasama. Ano po mga crucial sectors dapat na nandyan? Dapat maabot din natin ang respectable number. Respeto na bilang ng mga tinatawag na basic sectors. Halimbawa, magsasaka, mga manggagawa, at maralitang lungsod. Malaki po sila sa ating lipunan. Dapat mayroong representation ng ating pag-abot sa kanila at ang kanilang mga pagkilos ay tumutugon din dito sa kanilang interes na mapabuti ang ating pang-ekonomiyang kalagayan at sitwasyon ng ating bansa. Hindi pa po tayo ganun kalakas. Sa hanay po ng mga manggagawa at magsasaka at maralitang lungsod. That is the reason na hindi ka basta-basta makapanawagan ng people power kung hindi ganun ka-mature at ganun kahinog ang pananaw at national collective consensus ng tao na lalabas na sila sa kalye. That's clear. Number 2, kung people power hindi ipinipilit. The main element of the success of people power is the voluntariness or kusang loob na inisyatiba ng mga tao na tanggapin that they should be part of the process of social, historical, and political change in a certain given time sa ating lipunan. But you cannot impose that na ipilit mo sa tao na mag-people power. Gets? Number 3, we have to broaden the alliance. At ang alliance na yan ay dapat nag-i-include na mga traditionally malalakas at malalaki ang influence ng mga grupo like the Roman Catholic Church and other dominant religious organizations. Thank you po, Pedro Factor, sa pagpapakulay. Kung wala po ang pangatlong elemento ng tinatawag nating broadening by way of network of alliances, mahihirapan po tayo na magkaroon ng isang respectable semblance of a people power that can put political pressure kay Marcos at upang mapilitan siyang bumaba sa kapangyarihan or mapilitan din ang armed forces of the Philippines at security sector to withdraw or remove their loyalty and their support to the commander-in-chief, who is the president. Kapag nakita ang respectable na pagkilos ng mas malawak na mga sektor ng lipunan. Klaro tayo dyan. Number 3, nobody can monopolize the mass movement. Hindi pwedeng iisang tao lang ang magaling sa pagpapakilos ng mamamayan. Kailangan kahit iba't iba ang pinanggagalingan ng inisyatiba, ang patutunguhan at dulo ng pagdudugtong sa misyon, direksyon ay dapat na pag-uusapan din. Klaro tayo dyan. So, hindi po kailangan na magkakasabay kaagad. Kahit ano pang sabihin po ng ibang mga grupo, ang one time, big time cannot be predicted. Thank you po, Tita Risa Hemsworth Riza, sa inyong pagsubaybay sa Facebook